Pinamukha sa akin ng kaanak ng boyfriend ko na low class ang trabaho ko. At sa hindi ko inaasahan na kinahihiya rin pala ako ng BF ko. Dahil dito ay Dear T. Vine. Hello sa inyong lahat. Just call me Nila, 26 years old. At ang boyfriend ko ay si Mark. Same age lang kami. Narinig ko na rin dati ang mga salitang marangal lang kahit anong trabaho. Pero iba pala talaga kapag naranasan mo mismo kung paano ka maliitin dahil dito. Na-meet ko si Mark, hindi ko na lang tunay na pangalan, sa isang common friend. Pareho kaming 26. Pareho kaming nagsisimula pa lang ulit sa buhay. Ako, 4 na taon na ring single noon, sanay mag-isa, sanay umasa sa sarili. Isa akong janitress sa isang kilalang kumpanya. Trabahong hindi madali. Pero marangal. Pinaghirapan ko yon. Pinagpaguran ko bawat sahod. Si Mark tanggap niya ako. Hindi niya kailanman ikinahiya ang trabaho ko. Kaya nung inimbitahan niya ako sa 90th birthday ng lola niya, kinabahan man ako, pumayag pa rin ako. Iyon ang unang beses na makikilala ko ang buong pamilya niya. Maayos ang suot ko. Simple lang pero disente. Hindi ako pumunta roon para magpabida. Gusto ko lang maging present. Bilang girlfriend niya, pinaupo niya ako sa mesa kung saan nandun ang mga tita niya, mga pinsan at pamangkin. Sa una okay lang. May mga ngiti, may konting usap. Hanggang sa may isang tita na nagtanong, Iha, saan ka pala nagtatrabaho? Diretso akong sumagot. Walang paligoy-ligoy. Janitress po ako sa isang kumpanya. Sandaling tumahimik ang mesa. Tapos, may mga tawang pilit. Yung klase ng tawa na hindi mo alam kung biro ba o panlalait. Ha? Janitress? Ay, akala namin nagbibiro ka lang. Ngumiti lang ako. Sanay na rin ako sa reaksyong ganun. Akala ko doon na matatapos. Tumayo lang ako sandali para kumuha ng dessert. Pagbalik ko sa mesa, nakita kong tinipon na nila ang mga pinagkainan nila. May basong may natapong juice, may kaning nagkalat sa mesa. At bago pa ako makaupo ulit, may narinig akong boses. O ayan, sanay ka naman maglinis. Ligpitin mo na iyan. Huwag nang hintayin ang iba pang gumawa. Parang may bumagsak na malamig na tubig sa buong katawan ko. Bisita ako. Girlfriend ako ng pamangkin nila. Pero sa sandaling iyon, hindi nila ako nakita bilang tao, kundi bilang trabaho ko. Gusto nilang ako ang magpunas. Ako ang magmop. Para bang natural lang yun dahil sanay naman ako. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako nagsalita. Pero ramdam ko yung hapdi sa dibdib. Yung pakiramdam na ang baba pala ng tingin nila sa'yo. Napansin ni Mark. Lumapit siya agad, hinawakan ang kamay ko at marahang sinabi, Dito ka na lang umupo sa kabila. Nilipat niya ako ng mesa. Pagkatapos nun, kinausap niya ang mga tita niya. Hindi ko man narinig lahat. Alam kong pinagsabihan niya sila. Natapos ang handaan na mabigat ang pakiramdam ko. Pagkatapos niya akong ihatid sa bahay, hindi muna siya umalis. Nag-usap kami sa loob ng kotse. Tahimik lang kami sa umpisa. Sorry, sabi niya. Hindi ko inakala na gagawin nila yun sa'yo. Tumango lang ako. Pagod na akong magsalita. Pero may sumunod pa siyang sinabi. At iyon ang mas tumama sa akin. Alam mo, iniisip ko lang, baka pwede kang magpalit ng trabaho para hindi ka na rin mailagay sa ganitong sitwasyon. Doon ako napatingin sa kanya. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Na minamalit ako ng pamilya niya o na baka kahit konti ikinahihiya rin niya ako. Gusto ba talaga niyang gumanda ang karir ko? O gusto lang niyang hindi na ako maging janitress sa paningin ng pamilya niya? Hindi ako sumagot agad. Pero sa loob-loob ko malinaw ang isang bagay. Hindi nakakadumi ang trabaho ko. Hindi nakakababa ang pagiging janitress. Ang tunay na nakakababa ay ang pagtingin sa kapwa na parang mas mababa dahil lang sa trabaho niya. At doon nagsimula ang tanong na hindi ko pa rin masagot hanggang ngayon. Kung mahal mo ang isang tao, kaya mo ba siyang ipaglaban kahit laban sa sarili mong pamilya